nasasakdal na si Zhao Xiaobei ay nahaharap sa kasong pagpatay ng tao ng may layunin. Matapos ang paglilitaw, malinaw ang ebidensya at maliwanag ang mga pangyayari. Ayon sa naugnay na batas, ay hinatulang parusang kamatayan at inalis ang mga karapatang pampolitika habang buhay. Isasagawa makalipas ang 30 araw. Hukom. Hindi ganoon, tatay. Hindi pumatay ang anak ko. Hindi mamamatay tao ang anak ko. Zhao Xiaobei, mamamatay tao siya. Chen, bakit ka nagsisinungaling? Bakit mo ako pinagbibintangan? Tatay, anak, ama, Xiaobei. Tumayo ka. Jobin, bakit ka nandito? Nagtataka ka ba? Teritoryo ito ng pamilya Joe. Gusto mo pang magtanggol? Tanggang tanga. Chen. Huwag. Xiaobei, tulungan mo ako. Xiaobei. Umalis ka na. Alam kong pinilit ka nila. Umalis ka na. Chen. Babae na ako ni Young Master Joe ngayon. Hindi mo ba makita? Bakit? Ang babae mo. Masarap talaga ang lasa. Young Master Joe, ang kulit mo. Nakatingin pa siya. Birhen pa pala. Buksan ang mga mata niya para makita niya. Tumingin ka sa akin. Dito ka na lang muna. Balang araw, huhulihin ko rin ang tatay mo, para magkasama kayong mag-ama. Hahaha. Gago ka, Jobin. Huwag mong gagalawin ang tatay ko. Hindi kita patatawarin. Ayos ang ekspresyon mo. Panatilihin mo yan. Nakakatuwa. Asikasuhin ninyo siya ng mabuti. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Masahol pa sa kamatayan. Naiintindihan, Zhu Xiao. Mahina ang tiyan mo mula pagkabata. Sa susunod, huwag kang masyadong kumain. Tay, malaki na ako. Sa hinaharap, kikita ako ng malaki para protektahan ka. Halika. Anak, tandaan mo, sa buong buhay natin, ang kapayapaan at kaligtasan. Ang pinakamahalaga. Sige. Ano ba? Hindi pa ba sapat ang laki nito? Gaano pa kalaki ang gusto mo? Hindi sapat. Gusto ko ng mas malaki. Bibigyan kita ng disenyo. Batay sa impormasyon ng mga bilanggo. Ang liming bilangguan ay palaging nag-a-assign ng selda ayon sa bigat ng sentensya at haba ng pagkakakulong. Ibig sabihin, basta't kontrolin ko ng eksakto ang haba ng sentensya sa pamamagitan ng krimen. Huwag mo akong patayin, ito ang 1,000,000 na kinuha ko lang. Ito na lahat para sa'yo. Tumawag ka ng pulis. Ano ang sinasabi mo? Sinabi kong tumawag ka ng pulis. Digang, dahil sa kasong pagnanakaw sa bangko, sentensyahan ng 25 taong pagkakakulong. Ganito. Makakasama ko na si Xiaobei sa iisang selda. Xiaobei, ililigtas ka na ng tatay mo. Mahirap tiisin ang 25 taon. Pero huwag kang mag-alala. Ito ang bilangguan ng liming. Bihirang-bihira ang mga bilanggo na nakakatagal hanggang sa paglaya. Tumigil ka. Takbuhan mo pa. Ganyan ang mga hindi nakakatiis, kaya tinutulungan ko sila. Yung kasama mo sa selda, yung si Xiaobei, dahil nakagalit siya ng malaking tao, araw-araw pinagbubuhatan ng kamay.
Kalahating buwan pa lang siya dito, muntik na siyang sumuko. Hahaha. Bakit ba kita kinukwentuhan ito? Bilis, umalis ka na. Papatayin kita, dahil ayaw mong sumunod. Pasaway ka talaga, pasaway ka. Papatayin kita, para magtanda ka. Tama na, may bagong dating. Ngayon, papalampasin muna kita. Anak, huwag mo akong saktan. Anak, huwag mo akong saktan. Ako ito. Anak. Si tatay ito. Tatay, paano ka? Halika. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Tatay, paano ka napunta rito? Si Jobin ba ang nagdala sa'yo dito? Kusa akong pumasok. Bakit? Habang buhay akong duwag, anak. Ngayon, gagawa tayo ng isang malaking bagay. Tayo ay magtatakas mula sa bilangguan. Pagtakas sa bilangguan. Tatay, nababaliw ka ba? Dito sa bansa A, itinayo ang pinakamahigpit na bilangguan. Lahat ng dako ay bakal at semento. Paano mangyayari yon? Anak, kung mamatay ka, paano na lang ako mabubuhay mula nang tumapak ako sa bilangguan na ito? Ang buhay at kamatayan, wala nang pagpipilian. Kailangan nating tumakas. Imposible yan. Mula nang itayo ang bilangguan, napakaraming bilanggo at salarin ang nagtangkang tumakas dito. Wala ni isa man ang nakalabas ng buhay, di ba? At may 7 araw na lang ako. Pagkatapos ng 7 araw, bitay na ako. Paano tayo tatakas? Anak, magtiwala ka sa akin. Tatay, nagpatato ka? Hindi lang tato. Tingnan mong mabuti. Nandito rin ang structural plan ng bilangguan. Structural plan? Saan mo nakuha yan? Dahil ang bilangguan na ito, ay ako ang nagdisenyo. Kaya, 20 taon na ang nakalipas. Ako ang arkitekto ng bilangguan ng Don. Nang may sumbong ko sila sa pagtitipid sa proyekto, na blacklist ako sa buong industriya. Kaya nagtayo na lang ako ng restaurant para mabuhay ang pamilya. Kaya, ang bilangguan ng Don na ito ay isa sa mga pangunahing proyekto na ginawa ko 20 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang gumuhit ng blueprint, ang mga drainage pipe dito, ang power supply system, pati ang layout ng mga CCTV. Alam na alam ko, alam mo kung paano tumakas dito. Alam ko kung alin ang tunay na pader, at kung alin ang bahaging, tinitid at mababa ang kalidad. Lubos kong alam ang lahat. Ano ang dapat kong gawin? Takpan mo ako, makawala sa loob ng 7 araw. Tay, ano ba talagang iniisip mo? Ano yan? Ang likot mo, ayusin mo yan agad. Nabuhos niya ang lugaw, na mula ang kamay ko. Kailangan kong pumunta sa klinika. Sir, kailangan kong pumunta sa klinika. Baka magka-infection ako kung hindi. Mas mabilis ang bala kaysa sa mikrobyo mo. Umusog ka. Sir, Gusto mo bang mamatay? sir. Pasensya na po, sir. Sumakit ulit. Sir, hindi na. Hindi na ako pupunta. Huwag mo na akong bugbugin. Umupo ka, kumain ka ng maayos. Huwag kang magulo. Sandali. May metal sa lain. Naku, metal detector. Pulis po. Nabali na ang binti ko dati. May bakal na pa ako. Napaalam na po ako bago pumunta. Napaalam na po ako. Napaalam na. Umalis ka na.
Itay, ito ba ang gagamitin mong panghukay ng lagusan? 6 na araw na lang ang natitira. Ang gamit mo, hindi man lang makakayod ng pintura sa pader. Manalig ka sa Itay. Ay nako, nandyan na si Kuya Leopard. Kuya Leopard. Oo. Dati rin siyang nakatira dito. Isa siyang gangster. Lahat ng nakakaaway sa kanya, napupunta sa klinika. Kung malaman niya ang plano nating pagtakas, kung malaman niya, magkakanta siya sa mga autoridad, o papatayin niya tayong lahat. Kuya Leopard, nabalik ka na. Ikaw ba si Kuya Leopard? Bagong solto po ako. Ako si Ligang. May mga taong talagang nangangahas magnakaw. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot mamatay? Tungkol dito. Tama ang sinasabi mo. Balak namin gamitin ito. Para makatakas. Tay. Matanda. Mukha ba akong tanga? Wala akong pakialam kung may sira ka ba dito sa ulo o wala. Nandito lang ako para sa trabaho lang. Lalabas din ako agad. Kung may balak kayong magkagulo, huwag dito sa harap ko. Kung hindi, palalabasin kita ng nakahiga. Baka hindi mo naintindihan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, tayo. Kasama ka. Ha 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 ha. G. Leopard. Yung larawan sa leeg mo, yan ba ang 6 na taong gulang mong anak na babae, si Tantang? Ang cute. Sayang, malapit nang mamatay. Maayos na maayos ang anak ko sa labas. Kung lalabas ka ngayon, maagapan mo pa siya. G. Leopard. Ang anak mo ay sa yumaong asawa mo. Ngayon, itong babaeng ito, tiyak ka ba na maasahang mag-alaga sa anak mo? Naisip mo ba, nakakaiba ang dahilan kung bakit ka napasok dito ngayon? Naisahan ka. Nandito ako para tulungan ka. Inimbestigahan mo ako. Sawa ka na ba sa buhay? Bilanggo 8848, may bumisita. Bawat salitang sasabihin mo, isusumbong ko sa warden. G. Leopard, pagkatapos ng bisita, saka ka magdesisyon kung isusumbong mo sa warden o hindi. Maghintay ka sa kamatayan. Per, anong ginagawa mo dito? Ito ang asawa mo. Ate, ang pagpunta ko rito ngayon ay para ipaalam sa iyo ng formal na siya na ang aking nobya. Ha. Magpapakasal na kami pagkatapos ng 3 araw. Pinaplanuhan niyo ako. Ako ang nagpasa ng kasalanan mo. 20 taon ang hatol. Umupo ka. Ibinigay ko sa iyo ang buong kumpanya. Hindi ba sinabi mong mahal mo ako? Ganito ba ang pagmamahal mo? Paumanhin, bro. Buntis ako sa anak ni Erdi. Bro, kainin mong mabuti ang pagkain sa loob ng kulungan. Tutulungan kita. Aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo. Ha. Ang larawan sa leeg mo, iyon ba ang 6 na taong gulang mong anak na si Tangtang? Sayang, malapit nang mamatay. Nasaan si Tangtang? Nasaan si Tangtang? Gusto ko siyang makita. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, iyong pasanin na yon. Malubha na ngayon ang leukemia niya. Mag-isa siya ngayon, nakahiga ng nag-iisa sa kama sa ospital. Walang pambayad sa gamot, walang pambayad sa operasyon. Napakawaawa niya. Kapag namatay na iyang pasanin na yan, wala nang sino man ang makikipagagawan sa amin sa ari-arian ng iyong grupo. Nangako ka sa akin na alagaan mo si Tangtang. Nangako ka sa akin. Anak mo iyan ng dati mong asawa. Hindi anak ko. Kayong dalawang hayop, mamamatay kayo ng masama. Huwag mong hayaang mahuli kita. Kapag nakalabas ka na, 20 taon na ang lumipas noon. Sa panahong iyon, nasa ibang bansa na kami at nag-e-enjoy. Huwag niyong hayaang mahuli ko kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Tatay,
Sigurado ka bang hindi magsusuklang si Bauge? Hindi sigurado. Sumusugal din ako. Sugal. Siya rin ay isa, para iligtas ang anak niya. Isang amang handang gawin ang lahat. Tatay. Baka dapat tumigil na tayo. 6 na araw na lang ang natitira. Ayokong maging pabigat sa'yo. Xiaobai, tapos na. Xiaobai, Maglinis na. bilis, tulong. Bilis, pumunta muna tayo. Bilis, bilis. Buhay pa ang loko. Punyeta. Itong matandang ito, bakit parang pamilyar? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang pantalon na ito? Gusto mo rin bang mapahiya ako? Alis na tayo. Buksan mo. Pasok. Ayos ka lang ba? Paano kita matutulungan? Kailangan ko pa ng 2 kutsara. Nakaisip na ako ng plano. Kailangan ko ang tulong mo. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit mo gustong makatakas sa bilangguan? Katulad mo. Pero ako, para iligtas ang anak ko. May malubhang sakit din ba ang anak mo? 6 na araw na lang, bitay na siya. Anak mo siya. Eh di hindi ka pala siligang. Muli tayong magpakilala. Zhao Xinyuan. Ama ni Zhao Xiaobei. Baliw ka talaga. Sir, report. Tapos na kaming kumain. Gusto kong kumain ng karne. Tumahimik ka. Anong ginagawa ninyo? Gusto kong kumain ng karne. Pigilan niyo siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang kikilos. Na-airport na yan. Alis, alis, alis. Umalis ka na riyan. Opo. Dito sa loob ay ang utility tunnel. Sino yan? Bilis. Ang mga gwardya, bawat isa hanggang 1.5 oras, ay nagpapatrolya. Xiaobai, ikaw ang magbabantay. Tayong 2 ang bababa sa tunnel, para ituloy ang susunod na hakbang ng plano. Pero kailangang may tao sa kama. Ano ang ibig mong sabihin? Babalik sila bawat 1.5 oras. Hindi naman sigurado. Ang nakahiga sa kama, ay hindi naman kailangang buhay. Ano pa ang kulang mo? May tao ka ba sa kusina? Hoy, tabachinchin na opisyal. Hehe. Kailangan ko ng glacial acetic acid at asin.
At mula sa clinic, ang hydrogen peroxide disinfectant. Anong nangyari sa kanya? Nandyan na sila. Yung bagong dating na matanda, ang aga naman ng tulog niya. Nagmadali silang dalawa sa trabaho kaninang umaga. Pagod na. Tulog na parang patay na baboy. Wala nang tao. Lumabas ka na. Napakahalaga ng operasyon natin ngayong gabi. Brother Bao, sumama ka sa akin mamaya. Papasok tayo sa loob ng daanan. Xiao Bai, ikaw ang magpapatuloy ng pagbabantay. Huwag mong hahayaang makita ng mga gwardya, kahit anong kakaiba. Bawat hakbang natin ngayong gabi ay para tayong naglalakad sa talam ng kutsilyo. Maging isang hakbang lang ang huli. Isang segundo lang ang mali. Lahat tayong tatlo ay mamamatay. Kaya, kailangan lang tayong magtagumpay. Hindi pwede tayong magkamali. Simulan na natin. Mag-ingat ka. Tama. Ito nga. Kunin mo itong kutsara at linisin mo ang kalawang sa ibabaw. Anong gagawin mo? Noong ako ang nagdidisenyo ng kulungang ito. Dito mismo ang panloob na daanan ng kulungan. Kakaunti lang ang nakakaalam. Kaya nagtipid at nagpalo ko ang mga developer. Ginamit nila ang pinakamurang materyales dito sa lugar na ito. Kasama na ang mga tubong ito. Tingnan mo. Gawa ito sa pinakamura at pinakawalang kwentang bakal. Kaya ang asin, acetic acid, at hydrogen peroxide. Pag hinalo-halo na, ilagay natin dito. Sa loob lang ng ilang oras, makakapagpakalawang na ito sa bakal na ito. Pagdating ng panahon, madali na lang itong basagin. Ito lang ang paraan para magpatuloy tayo sa susunod na plano. Malapit na. Ako na. Sandali lang. Ano pa ang hinihintay? Isang layer lang ito. Mabibiyak agad to. Ngayon, ikaw ang sumipa. Masyadong maingay. Maririnig agad ng mga gwardya sa loob. Hintay pa. Mahuhuli tayo sa mga manikin sa kama. Malapit lang tayo sa kanlurang pader. May tren. Dadaan dito sa 8 minuto pasado alas 10. Tatakpan nito ang ingay. Hintay muna ulit. Tatlo. Dalawa. Isa. Sipa. Ayos na. Nagawa na. Ano po, pulis?
Ang tindi ng tulog mo, hindi mo ba narinig ang inspeksyon? Pasensya na pagod ako nitong nakaraang araw. Binuksan na ang pinto. Ano na ang susunod? Kung may sasalo sa atin sa labas, maganda sana. Madali lang, ako na ang bahala. Ang sasalo sa iyo, gaano katagal bago dumating? Hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao rito. Kailangan magpadala mula sa ibang bansa. Pinakamabilis, 3 araw. 3 araw na lang. Ang paligid ng bilangguan na ito, sagana sa mga pulis hanggang sa malayong distansya. Sa loob ng 3 oras, kahit makalabas tayo sa gusaling ito, kung walang sasalo sa labas, sa paglalakad lang, mahuhuli pa rin tayo. Pagdating ng panahon, kamatayan pa rin ang kahahantungan. Kaya pagkatapos ng 3 araw, iyon na lang ang ating tanging pag-asa. Sa gabi pagkatapos ng 3 araw, mula tayo sa selda, sumunod sa ventilation duct, makakarating tayo sa isang opisina. Ang opisina na ito, ngayon ay kay Jobin na, pansariling silid pahingahan. Anong silbi ng silid pahingahan niya? Sa labas ng bawat malaking pintuan, may bantay na gwardiya, bakod at mataas na torque, may high voltage power grid sa itaas. Paano tayo makakatakas? Pagdating ng panahon, gagamitin ko ang kanyang computer para i-hack ang power supply system ng bilangguan. Bago maibalik ang power supply system, may 10 minuto tayo. Sa loob ng 10 minutong ito, kailangan nating puntahan ang bakod na pinakamalapit sa opisina at pinakamahina ang security system sa timog kanlurang sulok. Tapos, tumalon sa bakod at tumakas mula sa bilangguan. Kung sakali, hindi tayo nakaakyat sa labas, kamatayan na lang ang aabutin. Nasimulate ko na ang 12 ng ruta para mabuhay at makalabas. Ito lang ang tanging paraan. Kaya, maikli ang oras, mabigat ang gawain, kahit isang maliit na pagkakamali, malapit na tayong mamatay. Aray, nakakainis. Huwag dito. Dito mas nakaka-thrill, di ba? Ay hindi nga, sino naman ang may sira nitong mesa? Talagang kulang ng tornilyo ang mesa na ito. Kung hindi, hindi naman ito mabubuwag ng walang dahilan. Nasaan ang tornilyo? Kami ay mga empleyado ng kainan. Wala namang dahilan para nakawin ang tornilyo sa sulok ng mesa na ito. Ang kainang ito, buong araw na. Daan-daang bilanggo ang kumakain. Baka, isa sa mga bilanggo ang kumuha. Mali. Tara, samahan mo akong maghalughog sa mga selda. Magtipon-tipon, bigla ang inspeksyon nito, tumayo ng maayos. Ano nga hinihintay mo? Itaas ang mga kamay. Ikaw ang tinutukoy ko, itaas mo ang mga kamay mo. Hindi mo ba naiintindihan? Anong hawak mo? Wala. Ibukas mo ang kamay. Doble pala. Double. Gusto mo bang mamatay? Magpakabait ka. Kamay. Wow, hindi naman. Ilan na ba ngayon? Natatay ka na naman sa pag-check ng selda. Ang baboy mo talaga. Pulis, palipat naman ako ng selda. Ang baho talaga. Mamamatay na tong hayop na to. Araw-araw, ilang beses umihi. Ang baho talaga ng selda. Hindi mo ba naamoy? Ako, hindi ko na kaya. CJ, tumahimik ka. Lahat lumabas. Lakad. Bilis. Okay, tigil. Lumingon.
Lupasay. Tungkol sa pagkawala ng bolts sa kainan. Mahalaga ito sa bilangguan. At imbestigahan ito ng husto. Sabi ng warden, simula ngayon sa bawat selda, magkakaroon ng CAA. Bukas ng umaga, darating na ang unang batch ng CAA. Mula ngayon, bawat kilos ninyo, makikita ko sa monitoring room ng malinaw, kaya pinapayuhan ko kayo, huwag kayong magtangka ng kalokohan. At huwag mag-isip ng imposible. Sa isang saglit, iniisip ninyo kung paano takasan ang bilangguan. Sa susunod, nasa impyerno na kayo. Ang sinumang magtangkang tumakas sa down prison. Kamatayan lang ang aabutin. Magkakabit ng sihe. Ganda. Bukas na ito ikakabit. Pagkatapos ng gabi na ito, siguradong kamatayan na. Kailangan nating umalis ngayong gabi. Ngayong gabi. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang isipin yan. Wala pa ang suporta sa labas. Kahit lumabas tayo ngayon, siguradong mamamatay tayo. Ang mga gwardya sa bilangguan, wala pang isang oras. Malalaman na wala tayo sa ating mga kama. Pagkatapos, tutunog ang alarma. Lahat ng suporta ng pulisya ay darating. Gusto mong umasa sa paglakad na 5 kilometro bawat oras para makatakas sa pamamagitan ng 2 paa upang makaiwas sa paghuli ng daan-daang patrol car. Sasabihin ko sa'yo, sa isip ko, naisip ko na ito ng napakaraming beses, kahit makalabas tayo sa ganitong paraan. Ang tsansa na mabuhay ay wala pang isa sa 10,000. Pag-iisip. Sasabihin ko sa'yo, kahit isa sa 1,000,000 ang tsansa, kailangan kong lumabas. Hindi ko pwedeng panoorin ang anak kong babae na maghintay ng kamatayan. Sasabihin ko rin sa'yo, hindi ko rin kaya para sa tsansang isa sa 10,000. Hayaan ang anak kong lalaki na mamatay. Ikaw, Isa sa 10,000. Ano ang karapatan ko para sa ang tsansang isa sa 10,000? Isama kayo sa parusang kamatayan. ano ang ibig mong sabihin? Wala lang. Sumusuko na ako. Xiaobay. Ano? Ulitin mo nga. Ang tsansa na mabuhay kung tatalon ay isa sa 10,000. Pero ang tsansa ninyong mabuhay ay 100%. Handa na akong mamatay. Xiaobay, hintay lang. May isip ko rin ang paraan. Xiaobay, sinabi mo noon. Pagkatapos ng 3 araw, iyon na lang ang pagkakataon natin. Bukas, sa buong kulungan. Magkakabit na ng mga CCTV. Ang tanging daan natin palabas, sasara na rin. Xiaobay, gisingin mo ang sarili mo. Magpakabait ka na lang sa loob. At mabuhay ng maayos. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Isinama niyo ako sa gulo niyo. Ngayon, gusto mong umatras. Hindi ganun kadali. Akala mo ba pag umatras ka, makakaligtas na ang tatay mo? Sasabihin ko sa'yo, ang anak kong babae ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ang anak kong babae sa labas. Nasa isang bangka tayo ngayon. Kung aatras ka, walang makakatakas. Alam kong gusto mong iligtas ang anak mong babae. Pero kung ako ang anak mo, mas gugustuhin kong mag-isa ang mamatay sa ospital. Kaysa marinig sa ospital ang balita na pinatay ka kung hindi dahil sa akin. Maaari siyang mabuhay ng maayos. CJ, sabay-sabay tayong mamatay. Teka, may naisip na ako. Ang gulo na ng bilangguan ngayon. Wala pa tayong paraan para makatakas. Ang pinakamahalagang problema sa ngayon ay ang mga CCTV. Mamayang gabi, pupuslit tayo sa opisina ni Jobin. Gagamitin ko ang kanyang computer para mag-set ng timer program. Pagkatapos ng 3 araw, sa takdang oras, ang buong power system ng bilangguan ay mawawalan ng kuryente. Mawawalan din ng kuryente ang mga CCTV. Pagdating ng oras, may 10 minuto tayo para umalis mula sa selda. Dumaan sa ventilation duct hanggang sa bakod sa timog kanluran. Tapos, takas na tayo. 10 minuto. Hindi tayo nasa Timog Kanluran ngayon, nasa North Area tayo. Mula North Area hanggang Timog Kanluran, pinakamalayo, 2 kilometro. Hindi pa kasama dyan ang ventilation duct at bakod. Lilipad ka ba doon? Kung sabi kong makakatakas tayo, makakatakas talaga tayo. Huwag mong kalimutan. Kanina mo pa sinasabi na magkakasama tayo sa isang bangka. Kailan ang aksyon? Ngayon na. CJ, Tay, sinabi mo na magkasama tayong tatakas. Magkasama tayong tatakas. Tama ba? Siyempre. Magbantay ka ng mabuti. Hintayin mo kaming bumalik. Tama ka. Hindi sapat ang 10 minuto.
Ano ang sinasabi mo? Mula Zelda hanggang Timog Kanluran, ang 10 minutong pagkawala ng kuryente ay talagang hindi sapat. Kalmahan mo muna, makinig ka. Pangako mo sa akin ang isang bagay. Dalhin mo si Xiaobei ng ligtas, palayo dito. Anong balak mo? Kinalkula ko na, ang 10 minutong pagkawala ng kuryente, hindi talaga sapat. Kaya pagdating ng oras, kailangan mong unahin si Xiaobei. Magkahiwalay tayo ng kilos, at babalik ako sa opisina ni Jobin para mag-set ng timer para makakuha ng mas maraming oras para tumakas. Hanggang sa makalabas kayo. Kami ang papapanikin mong makaalis? Ikaw naman ang maiiwan, hindi ba't para kang naghahanap ng kamatayan? Para iligtas ang anak mo, ibinubuwis mo na ang buhay mo. Makinig ka, mula nang pumasok ako sa bilangguan, sa sandaling iyon, hindi ko na inisip na mabubuhay pa para makalabas. Alam ba ng anak mo? Sa itsura niya, tiyak na hindi papayag. Kaya ang bagay na ito, kailangang itago sa kanya. Hindi ka magsisisi. Ikaw rin ay isang ama. Dapat alam mo, na kung hindi ko gagawin ito, ang bagay na ito, ay talagang magdudulot ng pagsisisi. Ang tapang mo. Bihira akong humanga sa iba. Isa ka na roon. Brother Bao. Salamat. Anong ginawa mo? Ano nang gagawin natin dito? Ayos lang. Sigurado ka bang walang PC dito sa loob? Walang CCTV. Itong lounge na ito, dito siya naglilibang. Kaya sa buong bilangguan, dito lang, walang CCTV. Huwag ka nang maglaro, blast-proof yan. Joe Xiao. Baka may tao dito. Natatakot ako. Di ba mas nakaka-excite yon? Gusto mo bang pumunta sa munting boyfriend mo? Para ulitin? Ang kulit mo. Joe Xiao. Sakin ba, nagsasawa ka na? Ganito na lang. Ang pangit talaga ng suot mo. Hintayin mo kong uminom ng gamot. Tapos papatayin kita. Sige. Oo nga pala. Yung kakilala mong sasalo sa'yo, kailan darating? Alas 7. Yung lugar ng pagkikita nila, hindi pa sigurado. Alas 7, isang oras. E di itatakda ko na sa gabi ng 3 araw, alas 8:13. Sigurado ka ba? Kapag sinigurado, hindi na pwedeng baguhin. Sigurado. Sa oras na yan, buong bilangguan ay nagpapalitan ng turno. Ito rin ang pinakahinang sandali ng seguridad. Sa oras na yan ko itatakda. Tigilan mo na yan, bilis, may paparating na. Alam ko na, mauna ka na, mauna ka na. Sige, bilisan mo.
Sino yan? Sino yan? Saan? Lumabas ka. Kita kita. Nahanap na kita. Joe Xiao, tapos ka na ba? Naghahanap pa ng gamot. Hintayin mo ako. Hoy! Bilhan mo ako ng gamot. Anong gamot? Yung asul. Kailangan ko ngayon. Bilisin mo. Bakit hindi mo pa rin naiintindihan? Bobo ka ba? Ha? Viagra, Viagra, Viagra. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos na. Ginoong Joe, hindi na ako makapaghintay. Sandali muna. Hoy! Ang ganda nung babae kanina. Sayang, Tumahimik ka nga. kilala mo siya. Song Chen ang pangalan niya. Kasintahan siya ng anak ko. Dahil pinagbintangan niya ang anak ko, kaya nasa bilangguan siya ngayon. Huwag kang mag-alala, siguradong ilalabas ko ang anak mo. Sige. Pag-usapan na natin ang mahalaga. Naitakda ko na ang timer system. 13 minuto pasado alas 8 ng gabi, 3 araw mula ngayon. Iyan ang tanging pagkakataon niyong makatakas. Ito ang mapa mula sa Zelda, hanggang sa timog kanlurang pader ng bilangguan. Bawat ruta, kailangan mong kabisaduhin ng mabuti. Walang dapat magkamali. Ang ibig mong sabihin, lalabas kami sa timog kanlurang pinto, nang parang wala lang. Akala mo ba warden ako? Tiningnan ko na ang lahat ng posibilidad. Ang pinakamabisa. At tanging magagawa ay ang lumabas na parang isang gwardya. Parang gwardiya. Paano natin gagawin yon? Gamit ang susi. Gagayahin mo ang susi ng timog kanlurang pinto. Tama. Naalala mo ba noong nakaraan, pinabasag ko sa'yo ang tubo ng imbornal? Inobserbahan ko ito nitong mga nakaraang araw. Malapit na itong matapos. Sa mga susunod na araw, humanap ka ng paraan para lapitan ng mga gwardya. Para kaming tatlo ay mapapapunta sa timog kanlurang parte para magtrabaho. Iyon lang ang tanging pagkakataon na mahawakan ng susi. Dagdagan natin ng tubig. Hoy, maganda naman ang pader na ito. Bakit biglang tumutulo? Sabi nila, lumana at sira-sira na ang tubo. Kagabi sumabog. Buong gabi tumulo. Tara na.
Bilisan nyo. Buksan mo ang pinto. Kumusta po? Magaling. Magaling. Bigyan ko kayo ng 5 minuto. Huwag magpatumpik-tumpik. Magmadali kayo. Mamaya may trabaho pa tayo sa pabrika. Sige. Bilasan nyo. Bilisan nyo. Walang sumasagot sa pinto. Paano natin siguradong yun ang susi? Tay, may 5 minuto pa tayo. Aabot pa ba? Aabot. Nakita ko. Nakita ko. Nakita mo ba yung susi? Walang nagbukas ng pinto. Paano natin matitiyak na yung susing yon ay? Kahit walang nagbukas ng pinto. Pero kanina nakita ko. Ang tingin niya ay nakatuon sa 3 susi. Isa sa mga yun. Ibig sabihin, nandoon ang susi ng pintuan sa Timog Kanluran. Pagdating ng oras, gupitin natin ang hulmahan ng susi. Makikita natin yung susing yun. Xiaobai. Yung papel na pinisa mo kahapon para sa hulmahan, ibigay mo sa akin. Tatlong susi, isang hulmahan lang dala mo. Sapat ba yon? Gagawa tayo ng kopya sa harap at likod. Yung isa pang susi. Magtiwala ka sa akin. Naaalala ko, magiging maayos ito. Nakasabit palagi yung susi sa baywang ng gwardiya. Paano natin ito kokopyahin? Huwag kang magtanong, may paraan ako. Sige, bahala ka. Trabaho na. Aray, Tumingin ka sa paligid. Baka ka mapaso. pasensya na, pasensya na. Hoy! 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 Sir! Sir! Hoy hoy hoy! Hoy! Pulis! Pulis! Ayos ka lang. Uminom ka ng tubig. Umalis kayo dyan. Naiinis ako sa inyo. Ingat po kayo. Hay nako. Bilis. Alis na, may darating na. Sandali lang, kaunting saglit. Teka lang. Tapos na ba? Teka muna. Alis na tayo, may tao na. Lakad na.
Tigilan na natin to, may trabaho pa tayo mamaya sa pabrika. Sige na, tigil na. Tigil na tayo. Sige po, boss. Tara na. Nakakainis. Hay nako, tong bata to. Hindi mo ba kailangang mag-ensayo? Hintayin mo ako. Pasok. Xiao Xiao, anong nangyari? Kunin mo ang sample ng dugo na to. Para sa akin. Ihambing mo yan sa database natin. Ng mga kriminal. Nakuha na. Joe Xiao, ituloy na natin. Umalis ka na. Xiao Bai, gumanap ka ng mas mabuti. Huwag mong pabayaan na makita ng surveillance. Gets ko. Lahat magtipon. Magpa-blood test. Lahat tumayo. Officer Wu. Tumayo ng maayos. Ano ba to? Akin to. Akin to. Sinusulatan ko ang anak kong babae. 6 na taong gulang pa lang siya, hindi pa marunong bumasa. Tingnan mo. Nandito. Siya kasi nitong mga nakaraang araw, na humaling sa mga kwentong pambata. Tingnan mo to. Ano to, Snow White? Ano to, robot? Hindi maganda. Tumayo ng maayos. Kunin ang dugo para sa pagsusuri. Kunin ang dugo. Wala kaming natanggap na abiso. Ano ka ba? Direktang utos ni Zhu Xiao. Ano? Kailangan ko pang magpaalam sa'yo. Sir, ayon sa batas ng bansa A, bago ang pagkuha ng dugo para sa pagsusuri, ang mga bilanggo ay may karapatang malaman. Tandaan, ang usapin ng DNA ay dapat mahigpit na pagkatiwalaan. Huwag ninyong papansinin ang ahas. Nauunawaan. CJ, sa bilangguan nitong mga nakaraang araw, may hinala na may transaksyon ng droga. Kaya lahat ng bilanggo ay dadaan sa pagsusuri ng dugo. Bakit ka ganyan katutol sa pagsusuri ng dugo? Ano? Pakialam mo ba? Sir, wala. Sige na. Kumusta si Tangtang? Boss Report. Pagkatapos naming mag-imbestiga, si Tangtang ay kinuha na ni ate. Anong ate? Hindi yon asawa mo. Puta lang yon. Kailan ba kayo magpaplano na dalawin ang anak ko? Mga ilang araw pa. Pagkalipas ng 2 araw, pupunta kami sa oras para bisitahin siya. Sakto, bakasyon sa 2 araw. Samahan natin siyang maglibang ng maayos. Wala pa tayong plano dyan, kaya nga nagtanong ako sa'yo. Dadalhin ba natin siya sa swimming? O magha-hiking? O kaya sa gubat? Ang problema, maraming tao sa bakasyon. Baka ma-traffic tayo.
Sige, alam ko na. Boss Lippard, ingat. Tay, itong susi mo, makakabukas ba talaga ng Southwest Gate? At itong ginawa mo base sa memorya, gagana kaya? Ang dalawang susi na ginawa ko, siguradong babukas yan. Ang isa, hindi ako sigurado, subukan lang natin para malaman. Kahapon, pinapunta kami para ayusin ang pader sa Southwest Corridor. Pagkatapos matuyo ang masilya sa mga araw na ito, siguradong papapinturahin ulit kami. Sa oras na yon, subukan natin ang tatlong susi na ito. Kapag tumakas na tayo, sigurado tayong ligtas. May mensahe na ang kontak. 2 araw mula ngayon, dumating sa oras. Ang tanong ngayon, dadalhin ba natin siya sa swimming? Dadaan ba tayo sa Lakeside Road? O magha-hiking? Mountain Pass Road? O kaya sa gubat? O dadaan sa Rosewood Highway? Ciao, bye. Hoy, ikaw. Walisin mo rin ito, huwag dyan lang. Pagkatapos makatakas sa bilangguan, 300 lang ang pagpipilian. Riverside Highway, Mountain Pass Highway, Rosewood Road. Para makasiguro kung aling daan ang dadaanan, kailangan nating malaman kung saang daan lalabas ang suporta ng pulis. Dahil pagkatapos ng biglaang pagtakas, maraming dagdag na pulis ang darating. Kung mali ang daang napili, at tumakbo tayo sa daang puno ng pulis, mamamatay tayo. Ang mga impormasyong ito, saan ko ba hahanapin yan, putang ina? Kaya nagpasya ako. Na ako mismo ang magsubok. Ikaw mismo ang magsubok? Pag-isipan mo ulit ang plano mo, masyadong mapanganib. Hindi naman magkakamatayan, di ba? Kung hindi natin malaman ang bilang ng pulis sa labas, mamamatay lang tayo kung lalabas tayo. Alam kong mapanganib ito, pero wala na tayong ibang pagpipilian. Hoy, tanong ko sa'yo, paano ka nagtatrabaho? Ba't mo tinahi ang butas na ito? Pasensya na, baguhan lang ako, hindi pa ako masyadong sanay dito. Hindi sanay? Hoy, tanong ko sa'yo, sino nang nagturo sa'yo nitong trabahong to? Nag-imbak ka ng mga sirasirang produkto, tang ina, anong gagawin ko? Tingnan ko. Hindi mo pa magawa ng maayos ang simpleng trabahong to. Malapit na ang deadline. Dahil sa ginawa mo, sayang ang pagod ng buong grupo. Mababawasan ng puntos ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, kung makakaapekto to sa pagbabawas ng sentensya ko, papatayin kita. Paniwalaan mo ba yon? Ano ba yan? Ano ba yan? Natatakot ka bang hindi marinig ng warden? Sir, nag-imbak ito ng mga sirasirang produkto. Naantala ang aming trabaho. Malapit na ang deadline. Dahil sa kanya, mababawasan ng puntos ang buong grupo. Sayang ang lahat ng pagod. Sasabihin ko sa'yo, itong trabahong to. Kung sino nang gustong gumawa, siya na lang. Ayaw ko na, siya na lang ang gumawa. Siya na lang ang gumawa. Naantala niya ang aming trabaho. Tama na. Tama na, aksidente ng individual, nagdulot ng kolektibong pag-ulit ng trabaho. Malaking problema ang ginawa mo. Alam mo ba, huwag ka nang kakain o matulog mamayang gabi. Magpuyat ka, pero dapat matapos ang mga produkto. Anong tinitingnan-tingnan mo? Magtrabaho na kayong lahat. Boss Zeo, ang ELA test report ng bilangguan ay ginagawa na ng paunti-unti, pero napakalaki talaga ng dami, baka sa gabi pa matapos. Mga tanga. Imbestigahan ninyo agad. Opo.
Manggahas na gumawa ng kalokohan sa aking kulungan. Sino ka ba talaga? Ang bigat talaga. Tumayo ka ng maayos. Kailangan kong tanggalin ang tornilyo sa taas. Bilisan mo. Hindi ko na kaya. Ang dami mong sinasabi. Sinadya mo yan. Huwag kang gumalaw. Tumayo ka ng maayos. Malapit na. Magtiis ka muna. Lahat lumabas, simulan na ang tawagan. Brother Bao. Mabuti pa'y magsabi ka ng totoo. Makakabalik ba ng ligtas ang tatay ko? Pwede kang hindi maniwala sa akin, pero hindi ka pa rin maniniwala sa tatay mo. Tatlo kayo sa selda, di ba? Nasaan na yung isa? Ulat. Yung matanda, hindi na umuwi pagkatapos ng trabaho. Hindi alam kung saan siya pumunta. Magpakabait ka nga, saan ba talaga siya pumunta? Talagang hindi ko alam. Ulat, may bilanggo sa 404 na wala. Tawagan sa 404, may bilanggo na wala. Dali-dali ang alamin kung saan siya pumunta. 404, may bilanggo sa 404 na nawawala. Ano ba ang hinahanap? Yung lalaki pinarusahan, nag-o-overtime sa workshop. Siya ngayon. Nawawala ang bilanggo. Nawala na ang tao. Alert level 1. Alert level 1. Alert level 1. I-block agad ang selda. Nakatakas ang bilanggo sa 404. Nakatakas ang bilanggo sa 404. Zhou Xiao. Ito ang IA test report. Masama na. Masama na, may lalaking bilanggo sa 404 na nakatakas. Ano? Ang bilis naman, nagsimula na. Ginoong Zhou, ito ang impormasyon ng bilanggong lalaki na kakatakas lang. Ang impormasyon ng pagkakakilanlan niya. Ang pangalan niya ay Ligang. Bagong preso lang siya, 5 araw pa lang sa loob. Nakulong siya ng 25 taon dahil sa pagnanakaw. Walang asawa't anak. Bukod doon, wala nang ibang impormasyon. Ligang. Opo. Walang kwenta. Saan ba nawala yung tao? Ha? 3 minuto. Alam nyo ang kahihinatnan. Opo, opo. Ginoong Zhou. Umalis na tayo. Umalis na. Baguhan pa lang siya. Paano siya makakatakas mula sa bilibid ng daon? Bago dumating si Zhou Xiao, imbestigahan niyo agad ito. Kung hindi, lahat kayo ay magdudusa. Mga pulis, anong nangyari? Anong ginagawa mo rito?
Bakit natakpan ng si? Kanina pa kita hinahanap. Saan ka pumunta? Sumisigaw ako ng malakas. Hindi mo ba narinig? Mga pulis, inaantok na talaga ako. Kaya natulog ako sa ilalim nito. Natatakot akong sabihin ninyong tamad ako. Kaya tinakpan ko ang CCTV tungkol sa pagsigaw mo. Baka sobrang tulog ako. Talagang hindi ko narinig. Matandang walang silbi. Tulog ka pa, tulog ka pa. Anong nangyayari? Chow Xiao. Nandito lahat ang aming duty group. Nagtatrabaho ng maayos. Itong matanda. Hindi siya makakatakas mula sa bilangguan. Kanina lang siya. Nagtatago sa loob ng workshop na ito. Nakatulog. Hoy, Zhu Xiao. Pinahanap niya kami ng napakatagal. Nasayang ang maraming pulis natin. Ano sa palagay niyo ang dapat na parusa sa kanya? Nag-idlip lang naman. Hindi naman ilegal o labag sa disiplina. Bakit hindi? Hayaan na natin itong pagkakataon. O kaya, bakit hindi diretso na tayo sa daan? Zhu Xiao. Zhu Xiao, may balita mula sa forensics. May resulta na ang one match. Darating na lang ang report. Boom! Ha 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 ha. Mabuti ang mod ko ngayon. Swerte mo. At akin pabalik. CJ. Tara na. Tara na, tara na. Bantayan mo siya. Kung hindi, papatayin ko kayo. Tara na. Pa, kamusta ka na? Bantayan mo siya. Kung hindi, papatayin ko kayo. Alis na. Kumusta? Okay lang. Hindi binaril, hindi ikinulong. Swerte pa rin sa gitna ng kasawian. Huwag na kayong magdrama dyan. Nalaman mo na ba? Zitan Highway. Ako na ang bahala sa susunod. Zhu Xiao. Zhu Xiao, ang report ng test, lumabas na. Nalaman na kung kanino ang dugo. Zhu Xiao, ito ang impormasyon ng lalaking nakapuga, ang pagkakakilanlan ng lalaking bilanggo. Ligang. Pinahanap niya tayo ng matagal. Nasayang ang ating effort. Ano sa tingin niyo ang parusa sa kanya? Siya na naman. Hindi tama, hindi siya si Ligang. Nakita ko na siya. Tama. Yung binatang Zhu, nagdagdag ng impormasyon ang Departamento ng Eksaminasyon. Isang mahalagang impormasyon. Hindi lang itong lalaki ang tumugma, ang uwani ng dugo, pati ang bilanggo na si si Zhao Xiaobai, ay may genetic similarity sa sample na umaabot sa 79.9%. Ang konklusyon ay tunay na anak ng sample. Ibig sabihin, Itong matandang to, parang pamilyar. Hindi siya si Ligang. Pumasok dito bilang impostor. Ang anak ko, hindi siya pumatay. Ang anak ko ay hindi mamamatay tao. Naisahan siya. Narinig niyo ba lahat? Zhao Zinyuan, di ba? Ang lakas ng loob mo. Pinang-ahas mo pang pumasok dito. Nakakatuwa. Gusto mong maglaro, di ba?
ang laro natin. Kakasimula pa lang. Bye. Tara na. Malaking halaga ang ginastos ko dito para sa 2 susi na pinagawa ko. Hindi naman siguro ito ang huli. Pulis, may kailangan po ba? Nabuksan na. Ang galing mo. Pulis, may kailangan po ba? May paparating na. Bilisan nyo. Swerte naman. Siyempre, kayong mag-ama. Para makapag-usap tayo. Nako. Nasira ang susi sa loob. Bilisan mo, dali. Bakit? Natatakot kang makita-kita ang tatay mo? Tatay, ngayon naman, ako naman ang magpoprotekta sa inyo. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Papatayin kita, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Mamatay ka na. Ako, Kalmahan mo. Kung magpapadala ka sa galit ngayon, hindi mo siya maliligtas. Tayo rin ang mapapahamak. Si Zhou Xiao hinampas mo. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang bilanggong si Zhao Xiaobai na may hatol na kamatayan dahil sa pambubugbog sa warden ng bilangguan ay ipinapasara sa selda ng pagkukulong na magtatagal hanggang makalipas ang 24 na oras sa pagbitay. Tumigil ka na. Nakakulong siya sa selda. Hindi siya lalabas hanggang sa pagbitay. Hindi mo na siya maliligtas. may paraan. Hayaan mo akong mag-isip. May paraan ako para mailigtas ang anak ko. Wala ng oras. Hindi mo siya maliligtas. Zhao Xinyuan, makinig ka sa akin. Sa alas 8:30 ng gabi sa Lunes, kailangan tayong umaksyon ng eksakto. Kung hindi tayo alis dito sa oras na yon, pareho tayong mamamatay. Imposible iyon. Sasabihin ko sa'yo, ang anak kong babae ay nasa labas, naghihintay sa akin. Hindi ako mag-aksaya ng kahit isang minuto dahil sa anak mong bilanggong may hatol na kamatayan, kahit isang segundo. Imposible iyon. Sasabihin ko sa'yo, ang dahilan kung bakit ako pumasok dito ay para iligtas ang anak ko. Kung hindi makakalabas si Xiaobai, hindi ako lalabas ng bilangguan. Hindi talaga. Buhay ang anak mo. Ang anak kong babae, hindi ba naman buhay? Ganoon ba? Huling sasabihin ko na ito, nakakulong siya. Lalabas lang bago ang pagpapatupad ng parusa. Hindi mo siya maililigtas. Magising ka na. Lalaki na ang anak ko, maghahanap buhay para sa malaking pera, tatay. Bibili ng malaking bahay. Maghahanap ako ng magandang asawa para sa'yo, at magiging mabuting anak sa'yo.
Anak, paano ko pababayaan na mamatay ka, anak? Talaga bang ganito ang magiging wakas? Hindi pwede. Anak, kailangan kong iligtas ka. Talagang ililigtas kita. Urong. Nagpalit ng pagkakakilanlan, sadyang nagkasala. 25 taon at 6 na buwang pagkakabilanggo. Talagang curious ako. Nagplano ka ng napakalaking laro. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Pinagbintangan mo ang anak ko, nahatulan ng kamatayan. Jobin, gusto kitang mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Papatayin kita. Papatayin kita. Jobin, papatayin kita. Kapag nakita mo ang warden, tumayo ng tuwid. Ito ang mga alituntunin ng pagkakabilanggo. Tumayo ka. Tumayo ka. Ha ha ha. Gusto mo pa akong isama sa libing mo? Pag namatay na ang anak mo, malamang miss na miss mo na siya. Wala yan. Gagawin kong magkikita kayong mag-ama sa lalong madaling panahon. Sa ibang paraan. Kawawa ka naman. Suntukin mo ako. Lumaban ka. Walong libo 848. Wang Bao. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Magsama tayo. Ginoong Zhao. Ganito na ang kalagayan ko. Huwag mo na akong purihin. Ay, huwag kang kabahan. Halika, ay lapag mo. Sabihin mo, paano sila nakatakas? Pagtakas sa bilangguan. Anong pagtakas? May nangyari. May lalaking bilanggo sa cell 404 na tumakas. Ano, hindi mo alam? Una, talagang hindi ko alam. Anong pagtakas? Pangalawa, kahit na alam ko, bakit ko sasabihin sa'yo?
Wang Bao, alam ko kung paano ka napasok dito. Yung nagpasok sa'yo, wala ring balak na palabasin ka. Ganito. Babawasan ko ang sentensya mo. Ano sa tingin mo? Hindi ako sanay na magtiwala sa iba. Zhao Xinyuan, anong ibinigay niya sa'yo para tulungan mo siya ng ganito? Para kay Zhao Xiaobai siya pumasok, yun ka lang niya. Sabi mo, paano ko nalaman ang plano mong pagtakas? Hindi ako mag-aksaya para sa anak ng isang convict na may sentensyang kamatayan, kahit isang minuto, kahit isang segundo. Imposible yan. Sasabihin ko sa'yo, ang dahilan kung bakit ako pumasok dito, ay para iligtas ang anak ko. Kung hindi makakalabas si Xiaobai, hindi ako lalabas sa kulungang ito. Talagang hindi. Bilisin mo. Napakalungkot naman ng batang to. Napakabata pa. Grabe na ang sakit. Kaya nating iligtas siya. Kaya nating iligtas siya. Ilalagay ko siya sa pinakamagandang ospital. Gamot, pagpapa-ospital. Ako ang sisigat sa lahat kasama na ang bone marrow transplant. Talagang mail iligtas natin siya. Talaga. Ginoong Zhao. Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang sabihin. Kaya nating iligtas siya. O kaya, gawin nating. Lahat ng ospital ay tumangging tulungan siya. Ikaw ang bahala. Sabi ko. Pasok. Sinabi mo na sa kanya ang lahat? Lahat. Sige. Tuloy na lang natin ang susunod na plano. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Sabi mo, ako mismo ang nagsabi sa kanya. Maniniwala kaya yung gago na yan? Maniniwala kaya? Hindi ko rin alam. Nagsusugal lang din ako. Gusto nilang makatakas sa bilangguan. May ilan pang bilanggo mula sa ibang selda. Sino-sino ba? Ayaw sabihin sa akin ni Zhao Xinyuan. Ang alam ko lang, alas 8:13 ng gabi sa isang araw pagkatapos ng bukas. Papatay nila ang kuryente sa bilangguan. Tapos, sa bakod sa timog kanlurang pintuan, doon sila magkikita-kita sa may kuryenteng bakod. Tatawid sa mataas na boltaheng bakod para makatakas. Magandang pakikipagtulungan. Pero base sa maling impormasyong ibinigay mo. Ayon sa ugali ni Jobin, tiyak na hindi siya magpapahalata. Tiyak na sa oras ng aming pagtakas, sa oras na yon, sa sulok ng Timog Kanluran, maglalagay siya ng maraming pulis, para mahuli natin silang lahat. Kaya gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Mag-iba tayo ng ruta. Mag-iba ng ruta. Sabi mo, 10 minuto lang tayo. 10 minuto, ang pinakamalapit na ruta, ay mula sa ating selda, patungo sa Timog Kanlurang sulok. Ngayon, magpapalit ka ng ruta. Saan tayo tatakas? Oo nga pala. Yung sasakyang inayos mong susando, ano yun? LG. Pwede bang gawing ambulansya? Huwag nang magsalita ng ganyan. May problema pa ngayon. Nasa isolation room pa si Xiaobai. Paano siya ililigtas? Pumasok sa kulungan. Ang tanging hadlang ay ang combination lock sa pintuan. Kailangan mong i-hack ang code ng lock. Imposible yan. Ito'y kinuha ko mula sa cigarette case ni Joe Bean.
Ang manipis na balat na ito ay maaaring mag-iwan ng fingerprint ng iba, kaya ang pag-hack sa combination lock ay hindi imposible. Pwede ba kitang tanungin? Sa totoo lang, kung isumbong mo lang ako, tiyak na palalayain ka ni Jobin. Pero bakit? Tinutulungan mo pa rin ako? Ako kasi, hindi ako nagtitiwala sa kahit sino. Pero naniniwala ako sa determinasyon ng isang ama na iligtas ang kanyang anak. Para sa anak kong babae, gagawin ko ang lahat. Xiao Xiaobay. Ito na ang huling hapunan mo. Ayon sa patakaran ng bilangguan, pwedeng pumili ang mga death row inmate. Tingnan mo na lang. Sir, hindi ako pipili. Gusto kong makita si Papa sa huling pagkakataon. Hindi sa ayaw kitang tulungan, pero mahigpit na ipinagbabawal ng bilangguan, na sa panahon ng pagkakulong sa isolation, ay makipagkita sa ibang bilanggo. Pero may batas din na nagsasabi na bago isakatuparan ng hatol na kamatayan, may karapatan ng death row inmate na makita ang pamilya. Sir, nakikiusap ako sa'yo. Sir. Nakikiusap ako. Sir, tulungan mo ako. 1 minuto lang, kung may sasabihin ka, bilisan mo. Papa. Anak. Naalala mo nung bata ka pa, nangako ka sa akin na magtatrabaho ka para makabili ng bahay at mag-aasawa ng magandang hipag para sa akin. Sige na. Kailangan nang i-check ang death row inmate. Uwi ka na. Huwag kang matakot. Sasaluhin kita, anak. Maniwala ka sa akin. Sabihin sa lahat ng istasyon, maghigpit ng bantay sa timog kanlurang sulok. Opo, sir. Kanan, harap. Takbo, simula. Ang bilis matapos ng laro. Nakakainip. Samahan kita. Paano namatay si Zhao Xiaobay? Ano sa tingin mo? Yehey. Hindi pa ako nakakita ng taong binaril. Umalis ka. Kuya Bao. Xiaobay. Tatay. Binuksan na. Kuya Bao, wala nang oras. Dalhin mo na si Xiaobay. CJ, Tatay, saan ka pupunta? Huwag mo akong intindihin. May paraan ako. binibigyan niya tayo ng oras.
Ingatan mo ang sarili mo. Tara na. Sandali lang. Hindi tama. Ang dali-dali ng lahat. Madali lang. Anong masyadong madali? Tumahimik kayo. Oo, pwede palang ganito. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Jobin, sinabi ko na. Papanagutin kita. Hi. Anong nangyari, Bay? Nasaan ang tatay ko? Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, bilisan mo na. Sinabi sa akin ng tatay ko. Nasasama siya sa atin. Binayaran ang buhay ng tatay mo, ang 10 minuto nating pagtakas. Bilisan mo. Huwag kang magmatigas, okay? Itong dalawang damit. Isuot mo. 10 minuto. Maya-maya, may darating na. Ambulansya para kay Jobin. Sumakay kayo roon. Sa loob ng ambulansya, may itinago akong 3 baril. Kung may mangyaring hindi inaasahan. Xiaobay, makinig kay Ibaw. Ibaw, ingatan mo si Xiaobay. Nasa akin si Jobin. Umatras kayo kung ayaw niyong mamatay. Matandang hayop, gusto mo bang magsama-sama tayong mamatay? Pakawalan ng anak ko, basta mabuhay lang ang anak ko, wala akong choice. Ganito ba? Ha? Ganito ba? Ha 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 ha. Muntik na akong maloko ninyo. Halika. Patayin ninyo sila. Putok. 2 beses na akong nagbigay ng pagkakataon. Wala nang pangatlo. Halika. Bibigyan kita ng 100,000. 3, 2, 1. Huwag kang gagalaw. Ikaw. Ciao. Ciao Sinyuan.
pa. Ngayon mo lang naalala? Huli na, ipababa mo sa kanila ang mga baril. Kung hindi, magsasama-sama tayong mamatay ngayon. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. E di magsama-sama tayong mamatay. Bibilang ako ng 3, 2, 1. Sabay-sabay tayong paputok. Ha ha ha. 3, 2. Tumahimik ka. Pababain nila ang mga baril, ngayon din. Kung hindi, ngayong araw na ito, dito tayo magkakasamang mamatay. Ibaba. Ibaba ang baril. Bauge. Dalhin mo si Xiaobai palayo. Xiaobai, umalis ka. Huwag kang gagalaw. Jobin, tingnan mong mabuti. Naalala mo pa ba ang lugar na ito? Kung hindi dahil sa gabing iyon. Marahil ako at ang anak ko ay mamumuhay ng payak at matiwasay hanggang sa pagtanda. Kaya gusto kong marinig mula sa iyo ng personal. Kayo magkapatid, walang sawang, isinugod ang anak ko sa bilangguan. Bakit? Ano ba talaga ang hinahanap ninyo? Sirain kayo? Kailangan pa bang dahilan para sirain kayo? Ha? Ha ha ha. Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang pamilya Joe sa bansa ay nangingibabaw sa loob ng maraming taon, gumagawa ng lahat ng masama, hanggang sa inabot na ang loob mismo ng pulisya. Akala ninyo sa bansa ay wala nang makakapigil sa inyo, pero ang hindi ninyo alam. Ang pinakamataas na departamento ng pulisya ay matagal nang nag-iimbestiga sa pamilya Joe ng lihim. Pero napakatusaw ninyo. Hindi makahanap ng ebidensya. Hanggang sa isang araw, ang undercover na ahente ng departamento ng pulisya ay nakuhanan ng video habang nasa eksena kayo at pumapatay. Pero nadiskubre ninyo. Ang pulis na ito, habang tumatakas, ay lihim na itinago ang ebidensyang ito sa bag ni Xiaobai. Nadiskubre rin ninyo iyon. Kaya nga. Ang bagay na matagal ninyong hinahanap, ito ba? Sa pagpunta ko rito, naibigay ko na ito sa pinakamataas na tanggapan ng seguridad. Ang naghihintay sa inyo ay ang paghatol ng batas. Zhao Zinyuan, Zhao Zinyuan, may pera ako. Maaari kitang bigyan ng napakaraming pera. Ako. Hindi ba gusto mong gumaling? Akala mo ba sa mundong ito, wala nang hustisya? Akala mo ba ang pera ay talagang makakabili ng lahat? Sasabihin ko sa iyo. Huwag mong maliitin ang galit ng isang ama. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Ito ang tunog ng paghatol. Ang naghihintay sa iyo ay ang mahigpit na parusa ng batas. Kapag ikaw na ang pumasok, saka lang magiging tunay na bilangguan ang liming. Zhao Zinyuan, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Zhao Zinyuan, bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Bao, pakawalan mo ako, pakiusap, Bao. Xiaobai, pwede kitang bigyan ng sustento. Hindi ako pwedeng makulong. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, ipinamamanhik ko, hindi ako pwedeng pumunta sa kulungan. Xiaobai, Tito Zhang, wala akong kasalanan. Xiaobai, tulungan mo ako. Mahal mo pa rin ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Xiaobai. Xiaobai, Zhao Zinyuan. Bumalik ka. Xiaobai. Zhao Zinyuan. Bumalik ka. Bumalik ka.